Okay no mga apo, kumusta kayo? Muli, ako pa rin ang inyong Lolo Kakoy. Sa video natin ngayon, patunayan ko sa inyo na ang sinasabing Antikristo ay matagal nang umiiral at gumagawa na ng mga himala. Hindi lang basta himala, kundi mga hindi kapanipaniwalang himala. Ganito ang sabi ni Jesus sa unang Juan chapter 2 verse 18. Mga anak, malapit na ang mga huling araw at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo. Kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. At ganito din ang sabi sa ikalawang Tesalonica chapter 2 verse 9 to 10. Paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya. Ngayon, paano ba natin malalaman ang isang tunay at mapanlinlang na himala? Yun ay walang iba, kundi ang mga himalang nangyayari ngayon. Ito ay ang mga rebultong gawa sa kamay ng tao at sinasabing ito raw ay naghihimala at gumagalaw. Sa bidyong ipapakita ko sa inyo, kayo ang humusga kung ito ba ay himalang ginawa ng Diyos o isang panlilinlang. Una, ito ay ang tinatawag nilang Our Lady of Guadalupe. Sinasabing nagsimula raw umiyak ang mga estatwa o rebulto sa panahon ng misa. At sa isang misa katolika sa Mexico, ikinagulat din ng mga deboto nang biglang igalaw ng isang estatwa o rebulto ni Jesus ang kanyang ulo. Iginalaw ang katawan at binuksan pa raw ang mga mata. Ito isang malinaw na pandaraya at panlilinlang. Ginagawa lang ito ng mga pamunuan ng simbahan para makaakit ng mga tao na sumasampalataya at marami ang magdidebosyon. Walang ganoong himala ang sinasabi sa Biblia. Bagkus, sinasabi ni Jesus, magbantay kayo. Darating ang panahon na papasok sa templo ang Antikristo at gagawa ng hindi kapanipaniwalang himala. Ito'y nakasulat sa ikalawang Tesalonica chapter 2 verse 9. Ngunit sa kanyang paglitaw, ang suwail ay magtataglay ng kapangyarihan ni Satanas. Makikita ang lahat ng uri ng huwad na himala, mga tanda at mga kababalaghan. At ang pangalawang panlilinlang, sa isang maliit na simbahan sa Mexico, may kakaiba raw at nakakakilabot na pangyayari sa gitna ng isang taimtim na misa katolika. Ang buong silid ay napuno ng amoy ng insinso at marahang nanalangin ang lahat. Nang biglang mapalingon ang lahat sa estatwa ni Jesus sa unahan ng simbahan. Laking gulat ng mga tao nang tila makita nilang parang gumagalaw ang ulo ng estatwa o ang rebulto ni Jesus na nakapako sa krus. Bagya raw na umiikot at habang ang iba naman ay naniniwalang gumalaw ang buong katawan na parang nabuhay ang estatwa. Napahinto ang mga tao, hindi alam kung sila ba'y nakasaksi ng isang banal na himala o kung nalinlang lamang sila ng kanilang isipan. Ngunit hindi lahat ng nasa simbahan ay kumbinsido sa pangyayaring iyon.
may mga nagbubulong-bulungan tungkol sa posibleng epekto ng ilaw o isang matalinong ilusyon na ginawang linlangin ang paningin ng karamihan. Sa madaling salita, ito isang ilusyon lamang. Marami ang hindi kumbinsido at napaisip na maaaring may isang tao na lihim na gumagalaw sa estatwa. Muling sumiklab ang debate sa pagitan ng pananampalataya at agham, habang nanatiling gulat ang karamihan sa nangyari. Marami ang napatanong, ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng simbahan? Isa ba itong milagrosong mensahe ng Diyos o isa lamang itong ilusyon? Ang sagot ay isa lamang itong tunay na pandaraya at panlilinlang ng paningin. Huwag kayong maniniwala. Pangatlo, doon naman sa Rio de Janeiro, ang rebultong Christ the Redeemer sa Rio de Janeiro, Brazil. At kamakailan lang may lumabas na video na nagpapakita na gumagalaw daw ang mga mata ng rebulto. Sa video, makikita na tila lumilihis ang tingin ng mga mata mula kaliwa pa kanan. Dahil dito, nagkaroon ng mga usap-usapan kung totoo nga ba ang paggalaw o isa lamang itong ilusyon. Ang Christ the Redeemer ay isang kilalang puok pasyalan at tanyag na palatandaan. Hinding-hindi maaaring maghimala ang Diyos gamit ang mga rebultong ito. Dahil ayaw ng Diyos sa mga rebultong gawa ng kamay ng tao. Mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng mga rebulto. Ito'y isang halimbawa na sinasabi ng Biblia, naggagawa ang Diablo ng hindi kapanipaniwalang himala dahil alam ni Satanas na maraming maniniwala at marami siyang malilinlang. Pang-apat, rebulto ng saltilyo. Ang buhay na rebulto ng saltilyo ay isang kwento na umani ng pansin ng maraming tao. Sa kwentong ito, isang rebulto ni Kristo na inukit sa bato at sinasabing tila nabuhay sa isang espesyal na sandali. Ayon sa mga ulat, ang mga mata ng rebulto ay karaniwang walang buhay at hindi gumagalaw. Ngunit ayon sa mga nakakakita, biglang kumikilos at tila tumitig pa raw sa kamera. Maraming nakapanood ng video at nagsasabing nakaramdam sila ng matinding emosyon. Talagang mapahanga ang makakita, lalo na kung ang mga nakakita ay walang alam sa salita ng Diyos. Ang kakaibang pangyayaring ito ay naganap sa isang sagradong lugar kung saan nakalagay ang rebulto sa isang tahimik at liblib na bahagi ng simbahan. Ang kwento tungkol sa pagtingin ng rebulto ay mabilis na kumalat sa internet. Marami ang nagsasabing sila'y kinikilabutan o napuno ng paghanga na para bang nakasaksi sila ng isang tunay na himala. Panglima, ang rebulto ni Kristo sa relihiyosong prosesyon. Sa isang espesyal na prosesyong panrelihiyon, may hindi inaasahang pangyayari na naganap raw sa isang rebulto ni Kristo. Habang maingat itong binubuhat ng mga tao, tila gumagalaw daw ang rebulto. Naitala ng mga kamera ang sandali kung kailan unti-unting tumagilid ang ulo ng rebulto na karaniwang hindi gumagalaw. Para bang tumutugon ito sa isang bagay na hindi nakikita ng sinuman. At mabilis na kumalat ang video sa kakaibang pangyayaring ito. At nagsimula na ang mga usap-usapan ng mga tao. May iilan na naniniwalang
ito'y panlilinlang lamang o isang ilusyon sa paningin. Pinag-isipan nila kung epekto lang ito ng liwanag o anino, o kung sinasadyang galawin ito ng mga tao, bagamat maraming tao ang nag-aalinlangan sa tunay na nangyayari. Nagdulot pa rin ito ng malaking kuryosidad. Para sa mga walang alam sa salita ng Diyos, talagang mamangha sila. Ngunit ang hindi nila alam ay nalinlang lamang sila. Ngayon, dapat talagang suriin ninyo ng maigi kung yung mga himala na nakikita ninyo ay naaayon ba sa mga himalang sinasabi ng Biblia. Dahil kung walang sinasabi ng ganun ang Biblia, malinaw na ito'y isang panlilinlang at magdudulot ng matinding kapahamakan.